Magandang araw! Ang ibabahagi ko sa inyo ngayong araw ay tungkol sa 7 environmental principles. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Maaari kong ibigay ang soft copy ng video na ito, mag-email ka lamang o kaya naman ay mag-message sa aking Facebook page. Ilalagay ko ang aking email sa gitnang bahagi ng video at ang Facebook page naman ay sa huling bahagi matatagpuan. Maraming salamat sa panonood! Tulad ng binanggit ko kanina, ang ibabahagi ko sa inyo ngayong araw ay tungkol sa 7 environmental principles. Pero bibigyan lamang natin ng pansin ang una, nature knows best. 7 environmental principles. Mayroon tayong 7 environmental principles. Pero ngayong araw, yung una muna ang bibigyan natin ng pansin. Huwag mag-alala dahil mag-upload pa rin naman ako ng video para sa mga susunod na environmental principles. Ang una ay nature knows best. Nature knows best, unang-una may natural process. Lahat ng narito dito sa mundo mayroong natural process. Katulad na lamang ng pagpapatubo ng mangga. Una muna, magtatanim ka ng buto, tutubo ito ng maliit pa, magkakaroon ng 2 dahon, dadami yung dahon, hanggang sa maging puno na ito at magkaroon ng bunga. Sa pagkakaroon naman ng bunga, hindi naman agad kapag namunga yung isang puno ng mangga ay hinog na. Siyempre, dadaan din ito sa pagiging maliit, lalaki, magiging kulay green, hanggang sa maging kulay dilaw na ito. The regular season for mango is flowering from November to February and harvest from March to June. Dito sa Pilipinas, may regular season yung mga puno ng mangga. Namumulaklak sila tuwing November hanggang February, at sila naman ay hina-harvest o kinukuha na kapag ka-month ng March to June. Yung mga mangga na kinakain natin, mayroon itong regular season. November to February, ito lang yung makikita. Mga bulaklak doon sa puno ng mangga. Pagdating ng March, doon na nagsisimula na dumadami na yung mga mangga sa isang puno at doon na rin unti-unting hina-harvest. Ito yung mangga na kulay green lang talaga, kaya pwede nang i-harvest. Diba dito sa Pilipinas, napakaraming klase ng mangga. May kalabaw, may Indian mango. Sa panahon ngayon, sa sobrang talino ng mga tao, nakaimbento sila ng chemical na pwedeng i-inject sa mangga para mapabilis itong mahinog. Oo, napabilis yung pagkahinog niya, pero mali yun kasi yung mga mangga, nahihinog silang kusa. Mayroong natural process. Apparently, the mangoes are injected with calcium carbide, which releases acetylene gas when it comes into contact with moisture. This can cause the mangoes to ripen quickly, but it can also lead to serious health risk for people such as skin irritation, respiratory problems, and gastrointestinal issues if ingested. Bukod sa mali yun dahil may natural process yung mangga para mahinog ito, yung pag-i-inject ng chemical doon sa mangga para mahinog, mayroon yung negative effect sa ating mga tao na nakakakain, gayon din sa mga hayop na maaari ding makakain ng mangga. Katulad nga ng nabanggit dito, maaaring magkaroon ng skin irritation, respiratory problems, and gastrointestinal issues. Ito yung itsura ng mangga na in-injectionan ng calcium carbide para mabilis na mahinog. Ito naman yung mga karakteristik ng mga mangga na artificially ripened with calcium carbide. Una, not have the natural fresh aroma of a ripe fruit. Ikalawa, have a smooth, wrinkle-free, and shining skin. Ikatlo, have yellow skin but the insides will be green in color. Sumunod, have patches of green on the yellow skin. At panghuli, be very dry and not juicy as ripe fruits. Para sa akin, ito yung gustong iwan ng nature knows best. Alam ng nature kung paano siya magpaproduce, mag-reproduce. Lahat may natural process. Kaya ang gawin na lamang natin,
Maging grateful tayo sa kung ano yung meron dito sa environment. Huwag nating madaliin yung mga proseso. Katulad na lamang dito sa mangga. Sa pagpapatubo ng mangga, buto muna hanggang sa magkakaroon ng dahon, dadami yung dahon, magkakaroon ng branches, magiging isang malaking puno. At sa pagpapahinog naman, hindi naman yan isang araw lang na tumubo yung mangga, hinog na. Merong natural process. Darating at darating yung araw na hinog na yung mangga. Hindi na natin kailangan injectionan pa na kung ano-anong chemicals para lang mahinog na. Alam ng nature kung ano yung right time para mahinog yung mga bunga niya. Narito ang aking sanggunian ng mga impormasyong nakatala sa bawat slides. Kung interesado kayo na magbasa pa, maaari niyong bisitahin ang website na ito. Ang unang environmental principle ay tinatawag na nature knows best. Dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli, magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Paalam!